Namumungaya pa. Namumungaya pa at maraming laman na bigla niya sinubo. Oo, Alright. ayan. So, magandang linggo na naman na umpisa ang ating hinaharap ngayon. At mapalad tayo at dito sa Maynila ay hindi masyadong humagupit. Si Lando. Oo. Ayan. Magandang araw ng Lunes, mga kakamalayan. Kakosa. Kakamalayan. Alright. So, at pabati naman daw si Denzel, yung Junakis. Junakis ni Candy. Nagre-review siya, exam week daw. anong Junakis? Anong sabihin ng Junakis? Anak. Anak. Okay. Anak ni Alright. Candy. Grade 3. May anak ka na pala? Kala namin dalaga ka. Sexy ka pa naman. Oo. Alright. So, That's another Albert, story. bumati ka muna. Magandang hapon po sa inyo lahat. Welcome to Kamalayan. Si Albert Padlan po ito. Bienvenidos a todos los que hablan español. Welcome po, si Albert Padlan po. Alright. So, Ayan. kamusta na ang mga pagkatapos ng isang weekend? Tayo ay nakapagpahinga ba? Or nagkaroon lalo ng mga Pahinga naman. Oo. Nagkaroon ng ano ba? Hindi. Normally, busy ako pag weekend eh. Okay. Busy ka pag weekend. Ayan. Wala akong pahinga. So, Ano ba kinibibisi mo? Oo nga, bakit ka ba busy? busy sa pag-aaral. Wow! Hindi naman tayo, alam mo, ang pag-aaral, hindi naman sa inis na inis ako. But tuwing natidinig ko yung nasabing, sana makatapos ka na ng pag-aaral. Di ba yan ang hinahangad karamihan ng mga magulang? Alam mo, Oo, sa lahat akin, dapat hindi natin sinasabi na makatapos ka ng pag-aaral. Nakakatakot yun. Kasi para sinasabi mo lang na pag nag-graduate ka na, hindi ka na kailangan mag-aral. Yun ang pinapalabas nung pag sinasabi natin, sana makatapos ka na ng pag-aaral. Wala ka na kailangan pag-aralan. Oo, pero hindi po totoo yan. Alam po ninyo, ang pag-aaral ay continuous learning, non-stop. Kumbaga, ano tawag dyan sa pag-aaral forever, ito ay, yun na nga, talagang hindi natin pwede sabihin na tapos na ako mag-aral. Marami pa tayong pag-aaralan. Dapat pag-aralan. Maraming bagong mga bagay na nangyayari sa ating mundo na dapat pa rin natin Continuous Tutunan. learning. continuous Matutunan. learning. Mhm. Oo. Ang sinasabi naman kasi, karamihan at nakaugalian natin lahat, no? Nung dati, yun ganun din sinasabi sa atin. Kailangan magtapos ng pag-aaral para guminhawa ang buhay. Oo. Pero yun na ang nagiging tatak sa mga bata eh. Oo, pag hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, hindi giginhawa ang buhay Hindi mo. lang yun. Pag nakatapos na ng pag-aaral, akala nila libre na sila sa pag-aaral. Tapos na. Akala nila hindi na nila kailangan mag-aral. Tapos na yung mga pagbabasa nila, pagre-research nila. Hindi po. Hindi natin pwedeng masabi na wala ka ng pag-aaralan pa. Ngayon ka pala mag-uumpisa. At sabi nga natin, lahat ng pinag-aralan mo, 2 years lang yan, pwede mo magamit. After 2 years, Wala na. kalimutan mo na yan. Huwag mo Iba na nang pag-iralin sa buhay mo yan dahil pasay na yan. Mag-aral ka rin ng mga bago. Marami nga dyan pagpasok nila, pag-graduate nila. Marami sa mga pinag-aralan nila, obsolete na. Oo. So wala nang silbi. Pagpasok nga nila sa kumpanya, sabi, bakit hindi tinuro sa amin yan? Kasi nga, ang tinuro, yung dati, yung luma. Hindi pa nila na-upgrade yung mga Correct. pagtuturo. Kaya nga sabi ko nga nakakatakot yung wala nang pag-aaralan. Oo. Yung pag Matatapos sinasabi. ng pag-aaral. Oo. Kasi the only time na titigil ka na mag-aral is pag mula ka na. Pag Pag wala ka na dito sa mundo. Oo. Iba. Wala ka na kailangan pag-aralan. Wala ka na eh. kailangan Pagbalik mo na lang. habang humihinga ka, nag-aaral ka. Always. Always, There's always something new to learn. Hindi pwedeng sabihin mo na, ay wala akong ginagawa. Tsaka bakit ako mag-aaral? Tapos na ako eh. Yun. Sige, tignan natin hanggang saan At pupunta yung buhay mo.
Alam mo, at saka yung ano, hindi ba parang SOP yan eh, na natapos ng college, yung nagkapag-aral, magbabakasyon muna ako ng isang taon. Ang tagal? Isang taon? Basta hindi muna ako magtatrabaho ng palayo isang mo taon. na May 6 mga ganon. 6 Palayo months mo na na. 6 weeks o 6 months. O sige, pero Kalahating still. taon. Tumawad. Para bang Pareho sabi, sa- ang reaction ko doon, ha? Ano ka ba? Ang buhay, tuloy-tuloy. Alam mo- Kasi totoong buhay, walang bakasyon eh. Alam mo Kung ba, bakasyon mo, di ba pag may 4 na araw na bakasyon, big time na yun. alam mo ba yung mga kabataan noon, lalo na yung mga panahon nila, General Luna, ko yung naman mga, yun eh. hindi, kaya nga. Hindi ko napanood. Alam mo, kung talagang, hindi ko napanood. Biglang ganun. Oo. Hindi niyo naabutan pala Hindi ko yun. Oo. Alam mo nung panahon Nako, si nila, Candy. General Luna. At ayun nga, panahon nila, Emilio Aguinaldo. Alam mo kung ilang taon sila noon? Nung nagbabalak na sila ng revolusyon. Nasa Batang 20s bata. pa lang sila noon. Ha? Akala ko 16 tuloy. Hindi, mga Oo. 20s, Mga early 21. 20s. Talaga? Si Emilio Jacinto nga eh. Mm. Imagine si Emilio Jacinto. Eto, dapat bigyan din natin ito siguro ng pelikula eh. Kasi maganda rin ang buhay niya. Alam mo, at 21 years old, general na siya. Tapos siya pa ang the brains behind the Katipunan Revolution. Oo. In other words, siya yung nag-iisip kung ano. Siya yung nagsulat ng kartilya ng Katipunan, yung Katipunan eh. Wow. Imagine, for him to write that at 21 years old, my God, I mean, Tapos ikaw, ginawa mo yung kartilya ng kabalayan. oo, kartilya na kabalik, ginawa ko na medyo. 21 years talaga. old ka na. Kaya nga nakakatuwa yung mga kabataan noon eh. Kung ano yung nagagawa nila. Imagine at that age, ano na sila, pinaglalaban nila ang bayan. At hindi yung sinasabi na mahalin mo ang bayan mo, na kung ano magagawa mo sa bayan mo, yun na. At tayo ngayon, iisip natin, paano ko ba iwanan itong bayan ko at mag-migrate ako sa ibang lugar? No, may mga nagsasabi nga gano'n pag Kaya nakakalungkot pag nakikita pag mo hindi sila happy sa susunod na presidente, baka mag-migrate na lang sila. Pero pag nakita mo yung mga buhay na binigay ng ating mga bayani talaga noon, at kung paano nila binigay talaga, at kung paano nila pinag-aralan ang mga strategies na gagawin nila para ipaglaban. Iba talaga. Kaya nalulungkot ako pag sinasabi natin na wala tayong interest na mag-aral o ano dahil Pero Taton, you have to understand yung time nila. 300 years na tayo under Spanish rule. Yung 300 years na tayo inaapi-api Oo. sa sarili nating bansa ng mga estranghero. pero alam mo sila, So, yung buhay plenty of time to prepare to revolt. pero yung time nila no, like sila General Luna no, sila General Luna, sila Antonio Luna. Actually burgis naman ang way of life nila rin. Talaga? Kasi nasa Europe sila eh. Nag-aaral sila sa Europe, In other words, they had the best life. In other words, pero still they opted to Parang si Rizal din, nasa Oo. Europe din. Tapos talaga masasabi natin na iba yung priorities noong panahon na yun. Of course, sila yes. yung aral na, no? Na very international na sila. Oo. Pwede So, na sila marami silang naintindihan. Pwede na nila sabihin na, ganito na lang, pabayaan na lang natin yan, okay na, kasi maganda naman yung buhay natin, in a way. Pero hindi eh. Sabi nila, the moment na nag-isip na nga sila ng kailangan patalsikin na natin itong mga ito, nagkaisa sila, and they gave up. You see, General Luna, actually, I think, doktor pa yata siya before he became a general So, marami kang makikitang mga magagandang qualities nila, o qualifications. So, anyway, kasi pinag-uusapan natin itong eleksyon At sabi nga natin, ano ba talaga ang mangyayari kapag binoto na natin itong mga taon to? Sabi nga natin, and last week na umpisa na natin, kailangan pag-isipan natin, ano ba talaga ang magandang nakikita natin na magiging sa Pilipinas? Yung gusto natin makita sa Pilipinas. Hindi ba inumpisahan natin pag-usapan yan last week? At ano ba yung nakikita natin maganda? Meron nga ako naisip na mga... Ano yung vision natin? May gusto ko imbitahin Siguro kung oo lang siya, baka bukas pwede natin siya imbitahin.
ano siya, maganda rin ang vision niya about the Philippines. So, very relevant sa pag-uusapan natin. Hindi ko lang alam kung sasagot siya na oo. Kasi masyado busy rin yung taong yun. Hindi naman siya politician. Hindi. Walang kwento. Kaya ayoko mag-imbita ng mga politiko. Talaga, mag-iimbita pa naman ako ng politiko. Oo, wag mo na. Joke lang. Hindi, mag-iimbita tayo para malaman yung mga kanila. Pwede naman tayo mag-imbita. Mga kanila, yung mga agenda nila. Oo, yung mga pero hindi tayo plataforma nila. Pero hindi tayo basta-basta ura-urada. Yan. So may mga dapat tayong pag-usapan. Yes. Mga parameters. Oo. Pagpalang araw ng Lunes po, Team Kamalayan, buong staff ng DCME 1530 Manila, put into practice what you have learned. Yes, oo. Put into Kakampi practice. yung Willie. Thank Yan, you, Willie. Si Willie, oo. Correct. Actually nga, pinapractice naman natin yung karamihan na inaano natin. Kaya lang nga, kumbaga parang karamihan sa atin na nagiging komportable na lang doon sa mga ginagawa. Yung alam na natin, ano. So, hindi na tayo nagbabago. Alright. So, ngayon, ang tanong nga is, ano ba ang dapat natin makita sa isang magandang Pilipinas na gusto nating ipasapatupad? Oo, may nabanggit na to si Albert dati na last week na sinabi, ikaw ba nagbanggit na merong isa sinasabi, papa-aircon niya na bang Pilipinas? Meron gusto magpresidente noon. Ipapasara niya yung enclosure. Ewan ko ba? Futuristic. Pa-aircon ng buong Pilipinas. Hindi, pumunta ka na lang sa Baguio, aircon, palagi. Hindi, pero sa Maynila, mainit. Whatever, ganun. Basta, pa-aircon niya. Sa Baguio, kawawa yung nasa Baguio. Naka-aircon na, pilalamig pa. Malamig pa. Pero okay na rin yun siguro. Ganun. Snow. Biglang nagka-snow doon. Anyway. Alright. So, di ba, last week din, pag-usapan natin yung kultura natin. No? Medyo marami tayong gusto natin baguhin sa kultura natin. At sa totoo lang, may mga bagay na nakikita natin na nagiging hadlang. Okay? So, tapos na yun. Pag-usapan na natin. Marami na yan. At ngayon, hapon na ito, siguro pagpatuloy natin, ano pa ba ang kailangan natin makita sa pagbabago na gusto natin maranasan o ma-experience nga? Kung kayo ay magkakaroon ng isang country na model, ano ang gusto nyong i-model ang Pilipinas na maging ganon? Hindi na pwede Amerika eh. Kakagulo rin sila sa Amerika. Marami rin sila. Oo. Kasi, bagsak na kasi yung pag napanood mo yung zeitgeist, alam mo kung bakit nagkakaganon yun. Nakokontrol sila ng banking system. Anyway, so ano ang mga di ba sa Japan, marami tayong pwedeng tularan eh. Alam mo ang Japan, ang mga Hapon, kapag merong mga nangyayaring mga ganitong anong tawag dito? Sakuna or mga yung katulad itong bagyo. Challenges ng ganun. Mga challenges, yung mga kunyari, biglang may nangyaring hindi nila inaasahan, no? Alam mo, ang disiplina nila ibang klase. Kahit na kukuha sila ng pagkain, hihingi sila ng pagkain, nakapila sila. Oo, tama yun. Di ba? Sa atin, agawan eh. Tsaka hindi, yung attitude kasi natin, kailangan mauna ako, yung gano'n. Tsaka yung, yung siksikan, tsaka yung singitan. Yung singitan, nakakapikon yun. Minsan, galit pa. O pagka sinita mo, galit pa Hindi sila. Hindi kami ganun. Tawag mo dyan. Kaya, sinagot ako ng ang ganun. isang presidente na mahalan natin, kailangan, ang una niyang siguro i-implement is yung disiplina ng mamamayan. Tama ka dyan. Kailangan disiplina talaga. Talagang, hindi na pwede sasabihin natin na kahit na pwede na. Yun na lang, yung jaywalking nga eh. Di ba? Yung maglalakad ka doon sa allotted hindi naman lines. tamang tawiran, o kaya yung tamang daanan, di ba? Yan. Tapos tumawid ka man sa tamang daanan, sasagasaan ka. Sasagasaan ka pa ng mga kotse.
Buti na lang, kung 7th cycle mo, naku, muntik-muntik ka pa. Nakatuluyang ka na. Tuluyan ka. Bakit pa ako tumawid doon sa may line na yun? Anong silbi nun? Doon nga ang Bisi- tamang Binisinahan ka tawiran pa. eh. Oo. Oo, ikaso nga, yung mga Tama kotse. nga yung tawiran, pero what's the point? Oo, hindi magme-menor naman. Hindi naman titigil yung mga sasakyan. At least, Anong silbi nun? okay, bakit sa Baguio? Okay, bakit sa Baguio na i-instill nila yung pag may tumatawid, talagang Umihinto sila. hihinto sila. Oo. Talagang ano yan pag taga Baguio yung driver, ayan. Kahit, oo. Nakikita mo bang malakas manghuli yung polis doon? Hindi Parang eh. hindi ko rin nakikita Parang wala akong nakitang pulis pulis. eh. Oo. Kusa nasa kultura nga eh. Kahit sa Cebu, experience ko din yan eh. Kasi yung Baguio, Cebu, yan yung, alam mo, kahit piso nga, nasukli pa rin eh. Oo, pareho Ibibigay ng sa'yo. Baguio. Oo. Ultimong piso o 2 piso na sukli. Sukli sa taxi, talagang- ibibigay yan. So iba naman yung tungkol sa pisong sukle, ganun ay mentalidad ng kahirapan kasi yung pag hindi sinasauli humingi pa ng panibago, yung ganun yung hindi nasasauli yung sukle. Poverty mentality yun eh. So, ibig sabihin, ang mentalidad ng mga taxi, sorry ha, pero halos karamihan ng mga taxi driver dito sa Maynila, ganon. Grabe. Hindi sila nanunong. Hindi, yun na nga Kung eh. pwede, hindi na sila manok. So siguro nga hindi na natin kailangan lumayo pa sa Japan para makita ko ano yung mga modelong pwede natin i-adapt dito sa mas yung mga Alam mo, lugar pero like tama Manila. ka Tato eh. Sa disiplina, ang laking improvement na kaganyan eh sa traffic, sa pagtawid. Doon pa lang, magkaroon ng disiplina doon. Ang laki ng diferensya yun eh. Disiplina na yun eh. Oo, Sa, oo. fall in line, tatawid sa tamang tawid, maayos yung tawiran ng tao, titigil yung mga sasakyan para magpadaan. Yung gano'n, yung courtesies. Doon, pag naumpisa, kahit na yun lang, tig-isa lang nun. Panalo ka na doon. Ang laki ng diferensya kasi madadamay na yung Lahat na. ugali mo sa trabaho, ugali mo sa pagpila ng sasakay ka ng warang MRT, kung ano man yan. Oo. Alam mo kasi, di ba nabanggit ko nung nakaraan yatang linggo, doon sa Japan, may nabasa lang ako sa Japan. Ang Hindi ka mga ba bata, nagpunta ng Japan? Hindi ka ba nag-perform doon? Yuki? hindi pa naman. Hindi ka ba Joy Yuki? Tawag dito yung mga bata doon kasi dito sa atin, pagpasok preschool, kung ano na mga tinuturo. Pero doon daw pala, tinuturuan sila ng tamang pag-uugali. 'Di ba? Unang-una, paano pumila, paano magbigayan, paano hintayin mo ang turn mo kung ikaw na ganon. Ang hindi ko lang gusto nga sa kanila ay second Second-class citizen na yung mga babae. second class citizen ng mga babae. Parang nagbabago na yata yun to. O, hindi na kaya- ngayon. Oo, hindi na. Pero Unti-unti. Kasi may mga acceptable doon na yung girlfriend ang tawag eh. Pero actually parang may asawa yung boyfriend. Pero parang Hindi, actually, parang okay lang. actually sa kanila, pwede man ligaw ang babae. Ha? Oo. Anong ginagawa natin dito? Doon tayo. Lalo na, ito na eh. Lalo na pag, Ang haba ng hair mo. pag Valentine's Day, pag Valentine's Day at wala silang date, maano sila, yung sabihin, masama ang loob nila, kailangan may date sila na on Valentine's Day. May tradition sila na gano'n eh. Actually, yung Valentine's, yung babae yata na namimili. Oo. Parang Sadie Hawkins sa Amerika. Ako nga noon, tsempo ako na, nandun ako eh. Hindi ako pinick up. Bakit kaya? Ewan ko Sama nga, loob mo. sama loob ko. Sabi ko, dito naman ako. Bakit? Mukha naman ako hapon. Ganon. Ang dami-dami mga nakali-aligid doon, nakaupo ako sa isang bench. So, hindi ako nilapitan. Sabi ko, Ganon. Hindi kasi parang may mga kilala naman nila yata. Di ba yung kung sino yung crush na, parang sila nang mimigay ng tsokolate or something like that. sila talaga. Valentine's. Di gimme. Pinilit Every day is a new day, new day experience. Kahit parang routine, may changes pa rin at dapat na matutunan. Yeah, JC. mula yan kay JC. Sino Oo. naman si JC? Bagong ko natin si JC. Hindi, regular na si regular JC. na si JC, Nagpapadala na yan. Alright. So, balik Thank you for tayo. listening. So, balik tayo sa mga pinag-usapan natin. kultura natin. Kasi nandito na sa Pilipinas, Disiplina, ang, partner, nung one time, big time yan. Oo. Big time na kagad yan. alam mo,
naumpisahan na natin yan. Kikita naman natin nangyayari yan sa iba-ibang syudad sa Pilipinas na eh. So bakit hindi natin talaga ipairal yan sa lahat eh? Okay. Ano pa ba ang nakikita natin na dapat siguro maging ehemplo ng ating bansa para maipasapatupad pagdating sa disiplina? Kalinisan. Yun, isa pa yun. Si kalat. Yung tawag, yung tambak. Lalakad-lakad ng ganun. Kanina may hawak akong ano eh. Oh, yung piling na saging, Ticket, yung mga ganun, oo. tatapon lang sa kali-kali. May hawak akong ticket ng bus kanina eh. Nag-bus ka ba kanina? Oo, dumaan ako. Kumuha ako ng sedula. Okay. Pinandidilatan Hindi katulad ako ng Kumuha ako ng sedula. Hindi katulad ng mga ibang kilala ko dyan. Bakit? Anyway, joke lang. Tanda mo na. Hinihinga ko sabihin, kasi sila ng Di sedula. ba exempted ka sa sedula na? Basta sinabi ko nga senior citizen ako, gano'n and all that. So, binigyan lang ako ng... So, mura lang ang sedula mo. Oo. At saka bakit at this time of the year kami sedula? Dapat Hindi, normally, start of the year yun eh. No, parang walang need eh. Oo nga. Si Joyce kasi. Sa Diyos pa lang kailangan na sedula. Bahala kayo. Inihingi. Anyway, So nung nangyari, yung hawak ko nung, tapos parang, wala ganun talaga. Nung naglalakad ako, tapos hinagahanap ako ng, kung saan ko Pagtatapon. tatapon. Sabag mo dapat muna. Hindi, hawak-hawak ko lang. So, naglalakad ako. May nakita na ako nung Papel. tambo sa daan. Ganun. So, madaling salita, yung mga ibang tao, kahit na maliit lang yan, since maliit lang yan, tapos, ginaganon lang, pinipitik-pitik lang siguro. Pero, that's the start eh. One person starts, the next person, mamaya niyan, dami ng kalat. dati doon nasa hindi Subic, sa Olongapo ako noon. May mayor pa si Gordon noon. Alam mo, talagang nakita ko kung gaano ka-stricto noon siya. May American serviceman, yung Amerikanong sundalo, na nagtapo ng sigarilyo sa kalye. Aba, nilapitan ni Gordon at minura yung Amerikano. Pick this up, pick it up. Ginanon niya. At so you don't do that in our country. Talaga pinulot ng Amerikano yung... Dapat lang. So, yun ang bottom line. Oo, dapat Pag merong ganun na Parang, stricto, kaya Subic di ba nung inano niya yun, talagang nakita mo sumusunod Gumanda. lahat yung mga... Pati yung... Nakakatakot doon ha. Huliin ka kung Yung ka first in, magkamali. first out, yung mga gano'n na sasakyan, di ba? May mga ganyan-ganyan dyan. Kaya tingnan mo, ang ganda. Yung four-way stop, gano'n. Yung may Actually, mga yun. stop, may rules yan eh. Tatlo-tatlong kotse. Kunyari, may intersection. Tatlo. Walang traffic light. Tatlo muna lalabas. Mamaya, yung tatlo nakabang, siya naman susunod na. Bigayan. Hindi dito lang. Pagdating sa gitna, barahan na Tsaka tayo. may rule ng gano'n eh. Titigil ka talaga sa stop sign. Sign lang yung nakalagay na putlang na stop. Tapos pakanan ng ikot. Tapos may bilang pa 1, 2, 3. Yung mga 3 second count pa yun. Ganun, So may ganun mga talaga. disiplinang gano'n. But here's the thing. Ito yung observation. Babalik tayo sa traffic. Napakarami nating traffic rules. Walang nag-implement. Actually, ini-implement pag nandoon sila. Pero pag wala sila, Wala na. Kahit na nandun. kasi, okay. So, Oo, may yung ganun mga din. public oo. utility, Pinababayaan na lang. Oo, kaya nga eh. Kaya nga, yung bawal tumigil dito, tatayo sila ng ganun, dun sa likod titigil. Anyway, Di ganun din yun. hindi, nakikita ko ngayon. Kagulo-gulo rin. Ngayon, medyo nagkakaroon ng improvement kasi nga itong traffic ngayon, inaano ng mga pulis eh. You're talking about EDSA. Lahat na. Sa lahat dito yan, siguro sa Metro Manila, binabanggit mo, inaano no? na yan, oo. Ay, Sige. very good. Dahil dyan, balikan natin yung pinag-uusapan natin sa traffic. Sige, huwag ka mag-alala, babalikan natin yan. Isang balikan. Ayan, sige po, babalikan natin ang usaping iyan. Makalipas lamang ilang saglit. Welcome to a Fontana Gastronomy today. Enjoy our affordable food and beverages promos. We have unlimited pizza with bottomless drinks for pizza lovers. We have unlimited Korean grill from Samgyeopsal, Chattelbaki to Bulgogi. But if you want a delish bunch of eats for 6, we give you the Boodle Bundles promo. From Kapampangan set, Inihaw set to Filipino set. For inquiries and more F&B promos, call 045-599-5000. Visit our website, www.fontana.com.ph.
and like our Facebook page, facebook.com/Fontana2015official. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng informasyon, laging handa sa public service. Ang pagpapagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Patuloy po kayong nakikinig dito sa programa Ang Kamalayan ng ating pong oras, alas 4:33 na po ng hapon. Dahil dyan, kailangan kong batiin ang ating mga masusugid na tagapakinig. Si Cathy Garcia, hello sa iyo. Kay Pilar, kumusta ka na? Kay Alma, kay Tina. Pilar, ha? Hanggang ngayon, yung birthday, di ko pa Pilar, nararamdaman. Ha? Ganun na, ang baka di ka na bumalik dito. No? Nasa Jensen pa ba siya? Ano? Cagayan de Oro. Cagayan de Oro, siguro. Oo. Kumusta ka na? Si Ganon. Tina, si Gladys, ayan, si Tiens. Si Josh, Si Tinge. at saka si Direk. At saka si Francis. Carl. At saka si Direk Francis. Kasama ko kanina. Maganda mga pinag-usapan namin ni Direk Ayan, Francis. hello sa inyo. So kung batiin din si Benjamin. Si Benjamin. Benjamin ang lagi Oo. nakikinig sa Si atin. Benjamin. Si Benjamin. Benjamin. Increase and multiply, And 1,000 so it fold. is. Okay. Ayan, Yun na. balik tayo Alright. sa pinag-uusapan natin kasi kanina, ayan, dapat hindi ka talaga nagda-drive eh. Kasi may init ang ulo mo, magkakos ka ng traffic. Joke! Kasi Albert ko, si kaya Albert. siguro, kaya nga siguro hanggang ngayon na hindi nagmamanifest ang kotse sa akin. Parang Hindi siya nakipag-usap na ako sa salesman, yung gano'n, hindi ko na ituloy-tuloy. Oo. Kasi, Baka magkaroon pa ng mas malaki problema pag nagkakotse siya. Kasi medyo mainitin ka. pwede rin, gano'n, pero kailangan may driver ako. Ganun. Wow, gaya-gaya ito sa akin. Oo nga. Cannot be reached. Ayan, so yun sa disiplina, Tato, tama ka talaga dyan. Bawat individual talaga dapat. So, sino nga ang magiging, pag nagkaroon tayo ng bagong presidente, umpisahan, yung siguro talaga, isang na niya, yung disiplina. Maging matigas siya doon, Oo. kumbaga kailangan niyang i-implement talaga yon. Kung, di ba, kaya tayo gusto natin si Duterte maging presidente na aspirant dahil naghahanap tayo ng medyo may, tawag doon, yung bakal na kamay eh. Pero ako ayoko ng Bakal. ganun. Medyo nakakatakot nga yung gano'n, no? Pero yung sabihin, Kasi nung mag-martial law, parang ganun na yun eh. actually yung martial law, maganda sana yun noon eh. Actually, terms of okay nga nung umpisa. Yung New Society. Ang ganda ng umpisa ng New Society noon eh. New Talagang, society ang idea. No? oo, yung bagong lipunan. No? So, sabi, parang tayo sa kamalayan, bagong kamalayan. Tsaka Yan. pumipila talaga yung mga tao noon. Oo. Pero short-lived Sumusunod. Maganda ang kuwan. Kaya lang, Two years lang yun. paano, ang mga liderato, nagpakita ng ehemplo na hindi kalais-nais. So, naggayahan na rin ang mga tao. Oo. Nakita Nauwi nila. sa- Nakita nila yung abuso na... Iyon. Kasi alam mo, Tato Albert, para sa akin po pwede namang ikaw mag-implement talagang